Amen. So karon, for na mo start no dapat masabtan jud ang key text ba. So to summarize the key text, ang nahitabo dira is si Jesus ba ingon siya parable na siya. Ang kingdom of heaven daw is mura siya ganang naay king as nay anak. So katong anak prince to siya, di ba? So tapos katong anak na siya kasal. Pakasal siya ba? Then nag-invite siya mga tao. Pero ang nahitabo ang mga tao nidili. Una, nidili sila. Nya, sunod nga invitation, ana abot ang king nga. Bita sila bi ingna nga. Prepared na tanan diri. Nanay bulalo diri, nanay sinigang. Ready na kaayo. Then ana na pud to sila. Dili daw sila. And after that, the king extended the invitation to anyone. Di ba? Gingon dito, to the streets, to the highways, anyone ba? So karon, syempre nag-go gid sila. Kasi syempre royal guna ang wedding. Then the wedding hall was filled. Tapos paggawa sa king, kita siya tao dito. Siguro ang damit niya ba is nakaano siya kanang nakapang-duty or siguro kanang pangbagog mata. Eh di ba sa streets makita nimo unsa mga tao dira? May mga pulubi, may mga ayo-ayo, may nag-date, may nag-jogging. Let's say may ana ba? So ana tong king nga. Sulod ay ka diri migo. Sulod ay ka diri games. So pag sulod niya, ang man speechless siya. Wa siya katubag ba? So sana ang king ngay pa hawa siya. Pawawon siya ba? Then after that, is mo na to. Ningon na din ang niya din si Jesus na for many are invited, but few are chosen. So unsa man ang meaning gid ani? Unsa may overall summary? Gingon dito, Jesus wants his hearers to know that God extends a wonderful invitation to participate in his kingdom, and the rejection of it leads to darkness, being lost, judgment, and punishment. So karon, di ba parable man siya? Sabi say a parable, it is an earthly story, kumbaga gina-relate siya sa ato ang life, but it reveals a heavenly truth. So mo nang drag ipaagi ni Jesus. Tapos gusto na ma-visualize sa tanan, nga kani magong celebration ngani, feast ba? Kumbaga celebration jud ba? Naay joy, naay kalipay jud ba ana? So many of them sa kani magod to visualize nga sa kani nga time, kani nga season, kay mga tao mo diri, kuan sila kanang siyempre royal. So bihira lang kay sa ilang mo reject sa invitation. Bihira lang kay ba kay siyempre royal gud sila, higher gud sila na being. So murag nahitabo, nag-reject ang mga tao. Pero pwede ka mag-reject not unless na extreme conditions. So karon, di ba maisip na to ba sa atong life nga even gani nga kanang kasal gani sa atong kapitbahay lisod kay mo balibad, no? Ako na kay kaila. Niya pangalan niya si Inday, ana. Ay kaila. Itago na ako sa pangalan Inday, no? Tapos dami ka ng friend nga siya kanang iyang anak sa friend ang anak sa friend kay nagkasal. Gi-invite niya si Inday. Tapos karon si Inday, di mo siya ganahan ato na friend. Pero kung hindi siya ganahan, sugot gani siya. Adto gani siya, nagrenta gyud siya sa nina para lang makaadto. Nga na bitaw, so gusto na ma-visualize sa tanan ba nga ang katong pag-reject nila sa invitation, dili ito siya because of their circumstance. But it was because dili sila ganahan. Unwilling sila. And other than that, makita nimo murag hateful sila ba? Kay invited na sila in the first place, niya mo dili day. No? Grabe. So nga siya, makita na to na pag-reject sa offer, makita siya as being hateful and unwilling. So karon i-dissect na to ang key text para mas masabtan ba? So okay. So first, kanang mga nakapula, verses 3 to 4. Diba nakita dira na nag-refuse sila. Kaya duha dira ka invitations. Duha dira ka invitations. Ang unang invitation, gi-invite sila to come. Ang second invitation, gi-invite sila kay ready na ba? Murag ka nang gi-invite ka sa birthday, di ba? Unang invitation, ito sa birthday ha, May 30. Tapos, pag ingon pag nanang birthday, adto na diri ba kanang kaon? Magana ba? Pero dili gyapon. Mo nag-extend ni Jesus, gi-extend sa tanan ba ang invitation. So karon, mura-mura pug kita ba no? Pag-abot sa correlate siya with Jeremiah 7 chapter 13. Next. While you were doing all these things, declares the Lord, I spoke to you again and again, but you did not listen. I called you, but you did not answer.
Di ba? Ma-relate jud siya naman. Kapila gitawag, again and again good. So giulit-ulit jud og tawag ba, pero di man musugot. Mudili jud ba, no? So next is ngano man pa-next good sa slide. Ayan. So sa fifth na verse, ano dito? But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. Then, after that, wag makita na itong kaugalingon na ito, diri ba, no? Kaya during this time, good, pag-invite, ko! Lakaw na yun. No? At ito din, let's say, makita na ito sa itong kaugalingon ba nga? Inbitawan tag-simbahan niya, padugay-dugay, tanay nga naman. Sige, dula tag mga online games, natay dula basketball, natay trabaho, or panagsan, natay bisyo ba, no? Upira na bro. Sabado gabi shot. Tapos ugma, simbaw ya mo na. You know? Simbaw ya mo ba? Naiana good na mindset bitaw. Na wala ka balo bagay na disregard ni mga invitation sa Ginoo. Nga na siya. And lastly, na pa jud diri. The rest sees his servant mistreated them and killed them. No, basi day pag patay pa jud nila ba? Ang uban gikulata. Kasi basi pag invite, bus, natutag wedding celebration. Digay ko. Ana ba? Digay ko. Ana ba? No? Basta yung ana dito ba? Sige na, boss, kaya ready na dyan ang pagkaon ba? Ikaw na lang kulang. Pero dili, git siya. Ang uban nga ni, gipangkulatan lang, gipangpatay ba? So, man na siya, nag-lead siya. Nga nasa ko, ang king. No, gipangpatay niya ang mga tao. Then, destroy niya city. So, man na siya. So, karon nadyo question nga naman, di-reject din nila si Lord. Again, dito because silang circumstances. In the first place, they were invited man. Dili mo siya about finding time, it's about making time. Di ba? Muna, ato, ma-consider siya as unwilling sila or hateful gid sila sa katong nga invitation ba. So next, chapter 9. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went down to the streets, gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. So kaning nga time, ang gitawag mo diri is tanan jud ba? No? Both the good and the bad. Alam mo, gingon diri nga, tawagan dito sa street, katong mga maayo lang. No, karong mga gangsta-gangsta dito, ay, totoo ka. Wala, sa dra, wala, gingon nga na, but tanan. Tanan jud. So karon, ang illustration diri, let's say, anong mo siya, streets or highways ba? So, illustration diri, let's say, ikaw na tao ba, naka sa USA, tapos nag-drive ka. Then ay billboard nakita dito. Ngayon, you're invited sa wedding ng nga tao. Tapos provided tanan sa imo ba? Pagkaon, damit. Ang kulang na lang jud mo adto ka ba? Tapos wala gyapon ang nahitabo, niadto jud sila. Niadto sila. But di tanan dito is niadto na ano ang tuyo ba? Sakto ang tuyo ba? Laylay jud og tuyo. Tapos of course, makita nimo sa kato nga pag-invite ba, kung baga naa na gud tanan, prepared na gud tanan. Siyempre, mainganyo, jud ka mo ato eh. Libre ko tanan. Nawad pagkaon, napadyo kay sanina nga nindot. No? So, diri is that, another realization po sa to is that, kana bitong, wadto lang ta, tapos, maingon ba nga, I want Jesus, pero dili man mo bago. I want Jesus, pero kung sulob, maurag yapon. Nga na, bitaw? So, on the next one, gusto na ako, i-speak sa atong kaugalingon nga, ako man na dati ba? Kanang paunya-unya kay Lord? Ako man na dati ba? Kanang dili-dili? But i-declare sa inyong kaugalingon na I've been washed. Amen? Pwede sabay ta, 3, 2, 1. I've been washed. Yun. So karon, next na ta. No? Sa verse 11 to 12. Ayan. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Wakatubag. So, kanina manggod siya na illustration, di ba ang king, si God, ang son, si Jesus. And ang servants, katumasugot. Tapos kita, mga invites, di ba? Yung ana, dati. So, karon, isipon mo, nakita ba, ang translation mo gani, di ba, to see ang nakabutang, to see the guest, but in other translation, it's to inspect. So, kumbaga, pag sa king, pag naog niya, pagkita niya sa tao, inspection niya, pagtanaw niya, dili man mao. Gingnan niya ba, alay ka diri. Kung sa kasulod diri. Nga na ba? So, karon, di ba, mura siya, di ba, pag muadto mo kag royal celebration, royal wedding, makita dyan mo na, dapat tanan dyan,
proper, clean, nindot jud ang attire. Batong nakita niya naman, napansin gid niya ba? Nga, nalay ka diri. Ano? So, karon, it is telling us, na kani mag specifically, mura siya ka ng relation nimo ba sa the day of judgment or pagdana sa heaven? Kana bitong time na katubang na nimo si God ba? Nya, what if ang suot nimo, ang kana magong garment, ang ginamina na righteousness of the Lord na siya. So, ibig sabihin, kung provided na daan ang garment, provided na daan ang righteousness ni Lord, ikaw na lang, nana sa imo kung suoton ni mo or dili. Kung hubuon ni mo yung garment, suoton ni mga hatag ni Lord. So, kani siya na specific diri nga passage, ang ginaingon ni, once daw na pagkatubang na niyo si Lord ba, the moment na atubang na niyo si Lord, and moingon si Lord sa imo nga, sa kakaadto diri. Di ba? Moingon si Lord ba nga, suot man imo imong own righteousness, dili man ako ang righteousness imong suot. Moingon pa kay ka nga, kung saan nakaadto, moingon to si Lord nga, kung saan nakaadto diri nga, dili makakuha. Wala mo kay tarong nga relationship sa ako. Dahil nga na ba? Dahil nga na visualization ba? So, karon, muna ginarelate siya sa Matthew 5, chapter 20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of God. So, ang ginamin dyan na passage is that, kumbaga, inaag dyan mo yung own righteousness and wear the righteousness of the Lord. Nga na dyan ba? Kumbaga, imong kabubuton, wala kang sa gini mo. And kang kabubuton, gini Lord, imo ang sulubon. So, nga na siya. And sakit kayo ba, no? Na mahingnan tayo nga na ba? Bugata, eh. So, karon, gusto na ako na each and everyone, na-embody nila ni Isaiah 61, chapter 61, verse 10. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in the Lord, for He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of His righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. No? So, gihatag na ni Lord ang garment. Kumbaga, gihatag na tanan ba? Lalo lang sa imo kung musulog or dili. It's your choice. Kumbaga, even ako bugatan dyan ko sa word ba? Pagbasa na ako kay, lisod mo ko siya. Di ba? As humans, agi tayo ito ang priority, na tayo ito ang different mindset. Pero kana magutanggalon niyo siya ba? Just to wear that new righteousness, nga righteousness gid ni Lord, nga siya ginang ma-follow. Di ba? Murag ginaingon pa kay diri sa other translations nga, kuyawan nimo no, matubang ka kay Lord ba? Pagabot sa panahon, tapos suot nimo imong own righteousness. Di ba? Dili man yung ka makapanggap kay Lord. Nga na ilang ginamin ba? So, karon, katong sa next pa, mo ni siya, related po siya sa Ephesians chapter 4, verse 24. And to put on the new self, created to be like God, in true righteousness and holiness. No? So, next, sa verse 13. Then the king told the attendants, tie him hand and foot, and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. So, kani siya, specifically, kani gid nga passage, is ginaingon lang niya, nakatong tao god, na wala siya nag-follow, he was thrown away into a place of sorrow. Kumbaga, wala niya na-enjoy ang celebration, wala niya na-experience, wala niya nakita, wala niya nadungog. So, ingana na siya, ang meaning ana niya. Tapos, di mo siya, pwede, next sa Luke chapter 13, verse 24. Make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. And you can't go to heaven, man, if moingon lang ka na, you wanna go to heaven, pero dili ka gusto mag-change. Mo gani, gamay lang jud. No karon, human naman na siya. No karon, try to ask yourself, kung asa man ka dito sa parable. Asa man yung positioning sa parable? Nga ba? Asa nimo ma-relate imong kaugalingon sa parable? Nga na. Yan. So karon, human na ta. Pero dili pa ta human. So diri ta sa atong main point na karon, no? Ay intro pa lang to siya. So human na ta, pero dili pa ta human. Next. Yan, win them all. So diri na no, mga seryoso maging intro kay hadlok ug kayo ta magkamali ba. So diri ta sa win them all. So kani atong topic, win them all ba? Pag ingon ako ani, paghatag ni pastor ni nga topic,
Wa jud ko ilayang naisip dra, ang all ra gyud. All ra gyud. Tanan ba? Mo man pinakalisod. Ngano man? Basically magod pag win them all, tanan, maamigo madili, makalaban madili, gangsta dili, tanan. So karon mo ginang nag ano sa kwa, mo jud siya nagtatak kanang all. Oh. So karon, ako i-share ba? Recently lang no Sabado. Bugoy kayo. Nagatod ko sa ate ba? Atod ko ana. Kapitolyo randod. Nga ako taga Alpha dol kayo. Mga 6:40 ko na to ana. Tingala ko, hinay nung dagan ako, proper pag itang lane ba? Nakaunong ko, bangga, huwag sikad. Baga, sikad ba? Pak! Dawat man ako. Dawat man akong kasaba sa papa. Pero kay, pag ana, pag bangga, ako na-feel jud, kasuko jud. Kana bitang ikaw, nag-proper ka ba niyang isip? Nanas. Ano, pagkabangga, ako na-feel jud, kasuko jud. Suko kay ko ba? Kailoy mo ko ng ate. Naog ko. Pag naog, tubang na ko siya. Sus, di ko kastorya gyud. So, sobra ginawa kasuko. Sobra ginawa kalagot saya. But, bisan pa manana, during that time, hilom na jud ko. Pero, katong nagsettle namin sa pulis ba, na kay salam jud ni ano. Kabayad po doon siya. Cash. Tapos to. Pagbayad niya, kanang pag uli na og balay, na dyan na yung revelation ba? So, lagot yung ko. Ano kay, delikado mo kay life and death situation, magod siya. Wala ka balo ba? Sa may tabo ba? So, malagot yung ka kay adrenaline rush, ana. Pagabot og balay, na dyan revelation, ana man nga. Kay, lapil biya na sa imong iwin. Iyay ka! Ara dyan yung uyog dyan kasing-kasing ba? Nga, namin siya, di ba, sana sa police station naman ay cottage. Nga, makita na ko siya dito, ha. Gaaway man ang duwa. Ako, iwin or, naon ba? Wala ba, no? Iwin or, anaon ba? Puro dili, gyud. Ang desire gyud ni Lord, iwin gyud siya. No? Ako, makonsider na ako siya, marag lagutan, naman ni, oy, tarong ko ba? Pero mo gyud to, ang desire. And other than that, katong si Uncle Pud ba? Kaya everyday mo ko diri sa kuan. Everyday ko diri sa church this week. Tapos na ko kanang tricycle driver. Siya gipirmi akong masakyan. Tapos ako kabalo, yan simbahan doy kanang sa tubangan. Ano ba sa tubangan? Tapos ano siya? Unsa ka dira sa inyong simbahan dong? Pastor ka? Ano ko? Ako nga. Ay dili tigtugtog ko ba? Ano ko wala ko kabalo. Sa actions day na ako, naka-influence day siya. No, karon good karong pagato ko na karon pag pa lang sakay pa lang simbahan ka. Ana na rin mo. Diretso wala may pagtuan simbahan man jud. Grabe. So karon discuss sa tanong daghan magiging intro good. So human na ta pero wa pa ta na human na pod. So anong pinaka first? So sige, first point, gather the lost. No? Very ano ba? Concise kayo, ano? Concise kayo? Di na ako explain. So, gather the lost. So, ang first point dara is Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So, kana siya specifically pag anak. First, bro. Kung makita ni mo, na-jud ang main point. Nga nung niadto si Jesus. Diba, Son of Man, si Jesus, mana? So, mo na yung main goal. To seek and to save. No? This reveals the main goal of Jesus, kaya diba siya man, Son of Man. So, and by that, iyang goal is to come, seek, and save the people. Karon sa man ang saving. Sa man ang saving, save the lost. Kung physical matters, ang saving, kuhaan mo siya sa isa ka butang, nga ma-away siya from harm or sakit. But this goes a long way. Kaya kanin magong saving ani, spiritual saving na siya. That is away from sin, deception, and kana bitong detachment from God ba? Nga na. Okay? So, another point is, kasi nakaalala tong parable of the lost sheep. Matthew 18, chapter 18, verses 12 to 14. Ang main point mga doon kabalo man, di ba? Ay, may kabalo, ano man? I'm asking. Kabalo, amen? So, during this time, mga God,
Makita na to ba? 100 ka sheep, isa nawa. Kung kita to ato nga time, no? Pero kay Jesus mo nga kabubuton, maskin isa lang na, iya, dyan ang pangitaon. Muna, God is speaking sa ato karon not as a group, not as MGMI. Gina-speak siya sa ato karon kay ikaw si Dagol, kay ako si Kyle. Nga na ba? Dili siya sa group. Muna, maskin isa lang kabuok, iya dyan ang pangitaon. Kaya pag makita na niya, mas more than malipay pa siya than makita niya itong 99. Iyan na ang kabubuton ni Jesus. So karon, asa pa ginamin ani? Isa pa sa mga connotations ani is that kung 100 ang available, 100 yun ang kwaon. Amen? Kung 100 ang available nga ship, 100 yun ang kwaon. Dili siya pwede nga 99 lang, 98 lang. Tanan yun na. Di ba maingon si Jesus nga, 95 ra ko boss, kay kanang 5. Yung ganahan na. Di man nga na. Tanan yun na. Amen? So, next is James 5, chapter 5, verses 19 to 20. My brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. So, asa man siya nag-start? Nag-start siya from seeking. Ngita ba? He seek that person in prayer, in actions, in words. Pero unsa yung effect? Nakasave ka og tao. No? Ingnan mo ko ganyan, superhero na ko. Yan, superhero na ko. By seeking, nakasave ka og tao. Di ba? Di ba, may imagine to, kita po nasa una ba? Ako, personally, mo dyan yung nitira sa kung ako, nilate, katulog, kung mag-invite bago ni Simba. Ba? Pero ka ba, mga katong mga tao nga nag-invite, mo dito mag-save sa kwapod. Amen? Yan. So, next topic. So, itong una, gather the lost. Ang next is, open their hearts with the truth. So, of course, pinakasikat, John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Again, letting them know about the truth also means saving them. Saving them ba? No? Di ba, makonsider mo na ito as ang tao, sigpakasala, ang tao is a slave to sin. Di ba? So, when you open their hearts with the truth, maundangan man nila, ma-change man na sila. Mo na siyang saving. Yun pa gani sa next word sa Ephesians, instead we will love each other and we will speak God's true message. As a result, we will become more and more like Christ in every way. He is the head of His body, which is the church. So, unsa man ginamina ni? Unsay gusto ingon ni Lord ani? Ginaingon niya, nga ang pag-speak sa truth, dili lang siya about receiving. Naingnan ka. Nakadawat ka, pero dapat mugawas siya sa actions. Mugawas ba? Muna. No? Kaya mo change man. So, muna siya ang transition ako sa third topic, which is act and advance in faith. It means faith should not be internal, but also external. Igawas ni mo ba? Pagana. So, tanawad sa James chapter 2. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. No? Faith lang alone does not bring you to places. But faith with action, grabe dyan na. Amen? So, diba, all throughout this month, ingon, mag-yun ni Pastor, lahos, Kyle, crossover ba? You know? Biyahe ba? Awa, crossover ba? Lihok ba? Look forward ba sa kung unsay nasa tubangan? Diba? So, karon, ang faith man God, that is not something nga ipugos pa sa imuha. Kaya if you're truly faithful, mag-change man na imong choice, imong actions, imong words, imong priorities. So if you're truly faithful, di na kailangan ipugos sa imuha. Automatic na. No? Pag-ana, adik ko. Nga ba? Diretso na siya. Then, if you think na murag wala kay anything, like, if gaisip ka na wala kay kakayanan, then pwede ba, panghawakan mo ang Joshua chapter 1, verse 9. Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So mo dyan yung dala katong na board exam ko, no? I-share lang nako kay murag
Pangantanan mo, duka na ba? So karon, i-share na ako tong board exam na ako, no? This is my testimony, Jud, about this one kay 3 to 4 months of being uncertain sa unsay mong situation after that. Kaya siyempre, nag-review mo man ka. Pero maski nag-review ka, di dyan mong ka-sure. Maringon nga, human na ka, pero di dyan mong ka-human. No? Pag-ana. Tapos, nadyo kay fear, anxiety, na kay doubts. Di ba, ako sa transition. Nga, if you're doubting yourself, pangawakan dyan mo na siya, ang Joshua. So, karon akong na-learn lang yun all throughout the process or all throughout the time na nag-review ko is that nadyo fear and doubts. All throughout, mas ganoon sa panang actions, nadyo fear and doubts. But fear is as a place for faith to move. Ano naman? Pag na-adlock ka, feel mo, matubang ka kay Lord. Mo decision mo kay mo ha? Pag di ka adlock, mo decision kay mo ha eh. No? Pero pag adlock ka, di ka mo decision. Mo doon sa kay Lord. So gusto na ako ibilin nga, in the face of fear, I want everyone to face the one we fear. Amen? You know? So karon, as a goaling, no? Philippians chapter 3, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kung sa may ginamina na, nakay goal na gina-reach, dili na siya one day nga mag-effort ka, then makuha na nimo. It is a long-term process, long-term goal. Mo gina yung isipan always. But it is not all about perfection, but progression. Amen, Pastor? You know? So next is, last point. Hapit na gyud. Ngayon yung katapan, hapit na. You know? Hapit na. Wow, yun sila. No! Hapit na yun? Wow, so karon, lead them to Christ. That is the last point. Dangay mo ingon ba, no? Dungkay, dili mo worthy, oy. To bring His word, dili mo worthy nga magunit siyang word, oy. Or mo share siyang word, or gamito ng word ni God. Again, on Matthew, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of age. Amen? So next. You know! Goal, dito tanan. Ang sabi ng G? Gather the lost. Ang O, open their hearts with the truth. Ang A, act and advance in faith. Ang L, lead them to Christ. So I want each and every one, pag mo isip kayo mag-win them all, mo isip kayo mag-discipleship, that is the goal. All throughout, Jude. Jesus magani, mo gani ang goal niya. Imo, layo na noon? Kisa yung goal. You know? So karon, I want each and every one, nga maisip ba, nga mao jud ang goal. Mao jud ang goal in the first place. Discipleship is the goal. You know, nag-attend mig conference pangalagad sa sa Davao, no? Napuno gid naman may pero init guys ban. Wala pa nagsugan ng conference, wala na basa na ang likod. Sa banda ito. Pero ingon dito, discipleship should be the heart of every church, pastors, and leaders. Thinking na I have to make disciples to make disciples. The moment you stop making disciples is the moment you forfeit the essence on why the church was made. So this one, isipin mo yung always, when you make disciples, that is the goal, but you are not alone. No? Sumuisip mo ba? Di mo na ulit kaya, oy. Kanya kay di raman ikaw, daggan mo magtabang, naman si Jesus. Amen? Ay, good. Okay, so, karon, this is one of the reasons na think of discipleship as a tandem. As a tandem. Jesus, ikaw. Discipler, ikaw. Nga na, bitaw, don't think of it na you are alone. Amen? So, human na ta. Yun na. Amen? Nalibay ba mo? Nakatun ba mo? Oh, sure. So, karon, sa last part of this one, pwede ba na, I'm asking everyone na mutindog. Gimar. So karon, isa may nakagets atong parable, no? Wedding celebration,
Pero dito, it was the coming of Jesus. So kung wala may niingon sa inyo, wala may directly niingon sa inyo, dili niya ako ang kasal, ha? Dili niya ako ang kasal. It's something deeper. Wala na ako gina-invite sa akong kasal, ha? Dili niya ako ang kasal. Kung wala may niingon sa inyo, if ever, I want each and everyone to know na here's the invitation. Come to the wedding. You are invited. Ina mo ko galingon, I am invited. Muadto ko. Ina mo, muadto ko Jesus. Amen? So before we end, pwede ba na we pray? Pwede may taas itong kamot na to. Close our eyes. Lord Jesus, thank you so much for this day, Thank you for your love, for your care, for your wisdom, for your knowledge, God. Thank you, God, for helping us to understand this one, for opening our hearts and minds, to understand this one. Thank you, God, for helping us to position ourselves, dira sa passage, May it be, na kung asa man ako nakita, mong kaugalingon dira sa parable, may it be na we apply it sa mong kaugalingon and let faith manifest. Lord, thank you so much for everything, God. Ikaw nasa center ni tanan, and ginasakan mo tanan diya, God. In Jesus' name we pray. Amen.